Nakita niyang nahulog sa balon ang kanyang kalabaw. Pero wala siyang maisip. Lalo pa siyang naguluhan dahil habang nag-iisip siya'y nag-umiyak ng malakas ang kalabaw. Maya-maya'y nakagawa ng mahirap na desisyon si Mang Baste. Matanda na rin ang aking kalabaw ko at dahil hindi ko alam kung paano siya maalis sa balon, ay tatapusin ko na ang paghihirap niya. Tatabunan ko na lang siya ng lupa habang nasa balon para wala na rin haybong mahulog. Pinuntahan niya ang mga kapitbahay. Mga kapitbahay! Tulungan niyo nga pong tabunan ng kalabaw kong nahulog sa balon. Agad namang tumulong ang mga kapitbahay. Gamit ang pala, tinabunan nila ng lupa ang kalabaw. Nang magsimulang bumagsak ang lupa sa balon ay lalong lumakas ang pag-iyak ng kalabaw. Uwa! Uwa! Na para bang sinasabing, huwag niyo naman akong tabunan ng buhay. Uwa! Uwa! Nagulat na lamang ang lahat nang biglang tumahimik ang kalabaw at makita ang ginagawa nito. Sa tuwing may babagsak na lupa sa kanya, ay pinapagpag niya ito at saka nahahakbang ang paa sa ibabaw ng bumabagsak na lupa. Ngayon ng ngayon ang nangyayari. Sa tuwing babagsak ang lupa sa kalabaw, ay pinapagpag niya ito at saka hakbang sa naipong lupa hanggang tumaas ng tumaas ang lupa at walang kahirap-hirap na humakbang palabas ang kalabaw. Ang talino ng kalabaw mo, pare! Hindi siya pumapayag na basta lang matabunan at malibing ng buhay! Nagpalakpakan ng mga tao! Tuwa-tuwa rin ang kalabaw! Ligtas siyang nakaahon mula sa balon. Sa buhay ng tao ay may mga problema rin bumabagsak. May dalawa tayong pagpipilian. Mabaon ng tuluyan o pagbagin ang mga ito at humakbang pataas hanggang sa tuluyang makaahon. Ikaw, bata, anong pipiliin mo? Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at may nahulog kayong magandang aral. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa muli,